Biker Adventure, magandang gabi mga kababayan, no? Mayroon lang tayong komentaryo patungkol dito sa kaganapan mga kababayan dito sa ating talamak nga korupsyon nga nangyari sa ating gobyerno mga kababayan, no? Dito sa patungkol dito sa flood control mga kababayan, no? Kaya itong mga investigasyon sa flood control no nga minsan mga kababayan pinipilit nila nga imbestigahan ang Davao City, no? Tinatarget nila ang mga Duterte mga kababayan, no? Hindi patas ang nagiging investigasyon ng ICI, Blue Ribbon Committee at ang mga mga kababayan. Itong si Vince Dizon. Ito mga kababayan, no? Nagpupumilit sila sa Davao City samantalang ang Ilocos Norte mga kababayan ay iniiwasan nila, no? Malinaw mga kababayan, ang sabi nga dito, hoy gising, no? Tila pikit mata sa Ilocos kahit malinaw pa sa tubig ang ebidensya. Ito mga kababayan. Nasilaw sa ano. Ayan mga kababayan, no? May litrato mga kababayan nga ipinopost sa social media. Samantalang yung mga nag-imbestiga, pilit nag-imbestiga sa Davao City mga kababayan nga naghahanap ng butas sa mga Duterte, gumagawa ng paraan paano nila sisiraan ang mga Duterte. Samantalang ito mga kababayan, may nag-post sa social media, no, sa Facebook, no? Itong mga proyekto mga kababayan nga hindi tapos. Ito ano to? Mga flood control mga kababayan nga sira-sira. Hmm? Ayun mga kababayan, nakita nyo? Oh, ilang proyekto yan? Isa, dalawa, tatlo mga kababayan. Diba? Hindi pwede baliwalain to mga kababayan. Ito, hindi natin sinasabing totoo to ha. Pero ito dapat mga kababayan, hindi magbulag-bulagan yung ICI, no? Yung tinatag nila nga upang maghalungkat ng butas sa mga Duterte, kung maari pa nga lang, magtanim ito sila ng ebidensya laban sa mga Duterte, kung paano nila siraan ang mga Duterte, mga kababayan. Yung mga nag-iimbestiga sa Kongreso, bakit hindi nila pupuntahan itong Ilocos Norte? Ito mga kababayan malinaw ito. May nag-post, may vlogger nga kumuha ng litrato. Hindi ito pwede baliwalain, no? Dapat ito imbestigahan upang ito'y mga kababayan, ito'y mapatunayan kung may katotohanan o wala, no? Kasi ang mga taong bayan wala nang tiwala, no, sa ating administrasyon. Idagdag pa itong kanilang ginagawa sa mga Duterte. Samantalang ito sa area ng mga Marcos mga kababayan sa Ilocos Norte, no, hindi nila ito iniimbestigahan. Pero kung itong ganitong mga proyekto, kung nagkataon nga sa Davao City ito, sigurado mga kababayan, pagpistahan nila ito. Pero dahil itong nangyari na to ay nasa Ilocos Norte, kaya hindi sila dito mga kababayan pumapalag, no? Wala silang imik dito. Pilit nila itong itinatago. Kaya lang may vlogger mga kababayan nga nagpunta at pinicturan itong mga proyektong ito, mga kababayan, no? Pira ng taong bayan ang ginagamit dito. Nasaan napunta, no? Ang pundo dito, bilyon-bilyon ang pundo nga nilalaan dito mga kababayan. Tapos ito lang ang proyekto, no? Pero ni minsan hindi ito inimbestigahan ni Vince Dizon, no? Yung mga senador nga ang bukang bibig ay patungkol sa mga Duterte, yung paninira sa mga Duterte, itong maliwanag, no, may nagbigay ng picture, pinupost sa social media, dapat ito mga kababayan ay imbestigahan ito, no? Hindi natin sinasabi nga ito'y totoo, pero dapat talaga
kailangan 'tong maimbestigahan upang mapatunayan kung ito'y isang paninira lamang o ito'y isang may katotohanan, mga kababayan, at ipakita nila sa taong bayan na wala silang sinisino. Ipakita nila sa sambayanang Pilipino na wala silang pinoprotektahan. 'Di ba, gano'n lang, eh. Puro nakatuon lang sila, mga kababayan, sa mga Duterte. Paano maresolba, paano matugunan ang problema na kinakaharap ng ating gobyerno kung ang nakaupo sa gobyerno ay sila mismo, mga kababayan, ang nagpakana sa problema. Sila mismo ang may gawa sa problema. Paano mareresolba ang problema kung ang nag-iimbestiga sila-sila lang din, 'di ba? Ang nangyari, nagtatakipan lang sila. Ngayon, mga kababayan, sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, nagtitiwala pa ba ang mamamayan? No? Nagtitiwala pa ba ang mamamayang Pilipino? Wala na, mga kababayan. No, ako wala na akong tiwala kay Ping Lacson. Kaya nga si Ping Lacson pilit nga ipinalit kay Marcolita, mga kababayan, upang protektahan, no, ng mga mastermind diyan sa flood control, mga kababayan, dawit sa flood control. Titingnan natin yung opinion sa mga ating mga kababayan patungkol kay Marcolita. Sabi pa nga dito, mga kababayan, no, naniniwala ba kayo tuta ni Romualdez si Marcolita? Malamang. Ano sa tingin niyo, mga kababayan? Ako sa tingin ko talaga si Lacson, kaya nga pilit nilang pinalitan si Marcolita dahil upang protektahan ni Lacson si Romualdez. Protektahan ni Lacson si Marcos. Protektahan ni Lacson ang mga sindikato sa gobyernong Marcos. Oh. Ano ang iyong saloobin? Mga kababayan, sabi dito, naniniwala ba kayo protector ni Romualdez si Lacson? Malamang. Makikita naman sa investigasyon. Kasi kung hindi, protector ito si Lacson, mga kababayan, ni Romualdez, dapat itong mga sinasabing proyekto, mga palpak, mga kababayan, dapat na ipaimbestigahan na yan. Diba? Pero ang nangyari, mga kababayan, iniiba ni Lacson ang takbo ng investigasyon. Tingnan natin ang ilang comment, mga kababayan, kung ang taong bayan may tiwala pa ba sa Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Lacson. Edwin Siron, malinaw naman. Edwin Siron, mukhang kilala ko to, mga kaibigan, no? Nangunguna sa comment si Edwin Siron, ito, mga kababayan, no? Ay, nasilaw sa mga kababayan, nasilaw sa yung ko, hindi makita, puti kasi yung mga kababayan. Basahin ko na lang, mga kababayan. Wow, no? Matagal na, mula pa sa Kuratong Baliling, pati natuloy Kuratong Baliling, nabanggit pa dito, mga kababayan, no? Sabi naman ni JM Buber, senator na witness pa ang galing, ha. Mga kababayan, wala nang tiwala ang taong bayan sa Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Ping Lacson, no? David Sunico ay siya nga ang sumasagot pag tinatanong yung dalawang witness. Kita nyo, nagpapahalata lang kasi si Ping Lacson, no? Pag tinatanong ang witness, siya daw ang sumasagot, eh. Ano yun? Di ba? Silang nag-imbestiga, pero pag ang witness ay tinatanong, malimang to si Marcolita ang nagtatanong, si Lacson ang sumasagot. Ano ibig sabihin? Di ba? Ginagago ang taong bayan. Patuloy tayo, mga kababayan, no? Sabi naman ni David Sunico, ay tapos na to, mga kababayan. Ito si Yubob Sprick, ang sabi niya, itatanong pa ba yan? Di ba halata? Di ba? Itatanong pa ba daw yan? Di ba halata? Tuta talaga si Marcolita si Ping Lacson, tuta ni Romualdez. Si Ping Lacson, protector ni Romualdez at saka ni Marcos. Kaya nga siya pinaupo sa Blue Ribbon Committee. Pilit ka pinaupo. Upang protektahan si Romualdez, mga kababayan. Kasi kung si Marcolita pang dyan sa Blue Ribbon Committee, matagal na nga napangalanan yung mga yan. Di ba?
Sabi ni Rick Porteliano, abay, oo naman. 162 reaction out of 180 reaction or 90% nakatawa. Very clear. Very clear mga kababayan. Tota ni Romualdez Silacson, no? At maraming salamat sa inyong panonood mga kababayan at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa aking amunting YouTube channel, Biker Adventure. At magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan.